Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So yung reading natin pwedeng magdugtong sila, okay, sa isa't isa. Pwede rin hindi. Tingnan natin ano tong baliktad na Ace of Wands. Dito muna tayo sa Ace of Wands na baliktad. Ano to? So sabihin natin maraming case. Isa dyan ay kasal yung tao at gusto nilang mabuntis na or magkaanak, kaya lang kasi prone sa miscarriage or di makabuo. Depende anong reason kung bakit di makabuo. So posible ba yan? Hindi eh. Pregnancy hindi posible sa period na to, pero sa period lang na to. Mukhang may marireject na proposal kasi sa period na to. So pwedeng may someone na mababasted. Mababasted ng crush niya. Or kung di man ganun, sabihin natin in a relationship. So for some reason ang dating parang magre-regret yung tao dito. So tinakbo ng connection nila nung karelasyon niya. Kasi magre-regret lang naman kung di siya happy, di ba? So may someone, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, isa lang direksyon. Hindi na siya masaya sa relasyon, tapos parang magre-regret yung tao dito na naging sila pa nung karelasyon niya, na parang nasayang yung panahon, oras, energy sa maling tao. Na yun yung palaging may isip ng bida natin. Syempre yung bida natin ay Scorpio. So may iba sa inyo na ganoon ang pwedeng mangyari sa period na to. Ngayon, ano naman to? Five of Swords. Ayan, hulog na to. Five of Swords. Clarify na parehong 5. Tama ba? Oo nga oh. Five of Swords, kinlarify ng Five of Pentacles. Pag ganitong combination, infidelity na yan. Malaki chance. Infidelity or deception. Maganda kung i-clarify natin pa, diba? Dagdagan pa natin ng ibang information. So, saan tatama yun? Sa friendship? Teka, saan tatama yun? Sa friendship ba yan? Relationship?
ka-workmate. Ay, may heart na oh. Oh, nako. Ito ahas oh. Ito the star heart. Ahas. Sabi ko nga kanina, infidelity or deception. So, nalito ako sa part yun. Friendship, relationship, o ka-workmate. Marami kasing pwedeng subject. Pero dito, kinlarify natin, nagmukhang romance to. Parang infidelity na to. Na may cheating. Pero kung cheating, kung magkaroon mo ng cheating, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, isa lang direksyon. Ganun yung scenario nga. So, kung nangyayari na to, di ganun pa rin yung reaction or reaction, ano ba yun? Ganun pa rin yung scenario sa period na to. Hindi pa rin nawawala sa problema yung cheating third party. Pero kung nga in a relationship yung iba sa inyo o kasal, natama lang to sa mga nasa long distance relationship, kaya wag na mangamba. Yung mga Scorpio na wala naman sa long distance relationship, okay, so doon lang siya tatama sa nasa long distance relationship. So paano naman sa mga single? Baka may mamit silang manluloko online, or baka mabiktima sila ng love scam dito. Beware. Kasi dun sa single mukhang online eh. May technology tayo kasi dito. So the star. Ngayon, dito pa pala tayo. Kala ko tapos na tayo. Ito pa pala. Ano tong baliktad na Three of Wands? Sabay natin yan. So, yung baliktad na Three of Wands ay baliktad na Six of Cups. Ang clarifier cards. Pag ganyan yung combination, halimbawa, may in-expect yung iba sa inyo. Lalo na kung ang in-expect ay reconciliation, reconnection sa someone na nakaaway nila or gusto pa nilang ma-reconnect ba for some reason. Like friend, ex, kapamilya, whether nag-away sila or bigla na lang di sila nag-usap, na parang sabihin natin nag-expect ng reconciliation or reconnection yung iba sa inyo. Malabo sa period na to. Anyways, lipat na tayo. Dito tayo sa susunod. Eto. Pang masasabi nito. Enthusiasm, detachment. Ano kaya to? Detachment, well, ang dating sa akin, to maraming pwedeng case.
baka maisipan ng iba sa inyo na magsulo ng bahay o ma-relocate. Maisipan o baka ganun na talaga yung mangyayari. Relocation or magsulo ng bahay. Hindi lang siya doon applicable. Pwede rin doon sa work. Na parang gusto niya maging entrepreneur or entrepreneur kung British English, or freelancer, or yung salary na commission based. So may iba sa inyo na baka maisipan mag-resign at yun nga gusto magsulo. Or kung di man ganun, baka maisipan mag-resign at lumipat sa ibang kumpanya o workplace. Kasi may tayo, umalis dito. Ito pa nga detachment, parang isa lang. So, ano ba to? Ano maisip ba? So, tingnan natin kung may maisip pa akong pangalawang scenario. So, ang dating sa akin, mukhang mag-move on yung iba sa inyo. Magkakaroon ng desire mag-move on sa something, situation, o anyone na nagkukos ng sadness. Sadness sa kanila. Or, halimbawa, na homesick yung iba sa inyo. So, ang dating, baka umuwi siya, OMG. Baka umuwi na. Kung di man ganun, ay gagawa siya ng way para hindi na ma-homesick, syempre. Kasi may iba na nasa abroad Yung iba nga seaman siguro. Seaman o nasa barko, barko ito kasi angkor siyempre diba yan yung pampabigat dito sa barko para hindi siya umalis sa pwesto niya. Pampabigat sa tubig. So, yun lang naisip ko dito. O baka Navy. Coast Guard. O baka huli na to. Huling senaryo. Baka mag-iba ng goal ng iba sa inyo sa period na to dahil tingin nila mahirap yung tina-target nila. So, ang dating dahil mahirap, tinanggap na nila sa sarili nila na kailangan nilang mag-let go at ibahin ang goal. So, depende. Case-to-case basis kasi. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.